Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nagkakatipon ngayon gabi upang magnilay at pagbulayan ng makabuluhang pagdiriwang ng Pentecostes sa darating po na linggo. Ang Pentecost po ito ay tatalakayin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at kung paano ito nagbibigay sa atin ng layunin at lakas sa ating pananampalataya. At dumayon po kami, Panginoon, sa aming pagdiriwang, pagbubulay-bulay sa gabi ito. Ikaw, Panginoon, magpala sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Una pong tatalakayin natin yung ang pangakong natupad. Pasimula po, balikan natin ang kwento ng Pentecostes na mababasa sa mga gawa 2:1-4. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Walang ano-ano'y may narinig silang ugong na mula sa langit. Animoy humahagibis na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kanilang kinaroroonan. May nakita silang parang mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pangyayaring ito ay katuparan po ng pangako ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ang banal na Espiritu ang pinangako niya upang maging gabay at lakas ng mga mananampalataya. Sa Pentecostes natupad ang pangakong ito at ang church ay isinilang. Ito po ang birthday ng church. Pangalawa po, ang kapangyarihan ng Pentecost, the power of the Pentecost. Pag-isipan natin ang napakalaking pagbabagong dulot ng banal na Espiritu sa buhay ng mga disipulo. Sila na dating natatakot na nagtatago ay naging matapang na mga saksi ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang magpatotoo. Sabi sa mga gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng daigdig. Ang kapangyarihan po ng Pentecostes ay hindi lamang para sa panahon ng mga disciples, kundi para sa atin ding mga mananampalataya ngayon. Tayo ay binibigyan ng Espiritu ng mga kaloob upang maglingkod sa iba. Binigyan din tayo ng Espiritu ng patnubay at aliw sa ating pang-araw-araw na buhay. Ikatlo, nais ko pong bigyan din yung pagkakaisa sa pagkakaiba. Isa sa pinakamalaking simbolo ng Pentecostes ay ang pagkakaroon ng iba't ibang wika na naunawaan ng lahat ng present doon. Ipinapakita nito ang pagiging inclusive o bukas na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan o kultura. Sa ating simbahan, tayong lahat ay tinipon bilang isang katawan ni Kristo. Sabi sa 1 Korinto 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay binautismuhan upang maging isang katawan. Maging Hudyo o Grego, alipin o malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sa panahon po ng Pentecostes, ating ipagdiwang ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba o unity in diversity. Ang banal na Espiritu ang nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya ng Diyos. Pang-apat, pamumuhay sa Espiritu. Bilang mga mananampalataya, tinatawagan tayo na mamuhay ayon sa bunga ng Espiritu. Ano po yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ay mga palatandaan ng pamumuhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu. Hamon sa atin ang buong pusong pagsusuko ng ating buhay
sa gabay ng Espiritu sa bawat aspeto ng ating buhay. Halimbawa po, sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad at simbahan. Yung pong power ng Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at maglingkod sa Kanya ng may sigasig at katapatan. Sa pagdiriwang ng Pentecostes, naway maalala natin ang napakagandang kaloob ng Banal na Espiritu at ang kapangyarihan nito sa ating mga buhay. Tayo naway mabigyang lakas at layunin bilang mga saksi ni Kristo, pinagkaisa ng pag-ibig at puspos ng bunga ng Espiritu. Sa bawat hakbang natin sa araw-araw naway magningning sa atin ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos, patuloy na nag-aalab at nag-aanyaya sa lahat na makilala ang Panginoong Hesus. Amen.